Baka pangyayaring nahagip ng kamera, mga insidenteng kailangang suriin. Walang ligtas basta caught on cam. Simula pa lang ng taon, sunod-sunod na po agad ang iba't ibang insidente sa kalsada. Unahin natin ang Bacoor, Cavite. Viral ang bypass operation ng mga pulis na nauwi sa habulan, caught on cam. Binabagtas ng sasakyang may dashcam ang bahagi ito ng Bacoor nang biglang binangga ito ng puting AUV mula sa kabilang lane. Hinabol ito ng mga otoridad pero imbis na huminto, umatras ang AUV, bumwelta at mabilis na umalis. Sinubukan patigilin ito at pinaputukan ng mga pulis. Caught on cam. Dalawang rider ang nag-ala Superman habang sakay ng mga motorsiklo sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. At kita sa video na wala ngang helmet ang mga rider, nag-Superman stunt pa. Nagulat na lang daw ang uploader nang biglang humiga ang dalawang rider na tila nagpapasikat at inunahan pa sila. Caught on cam, isang vlogger na sangkot sa away kalsada. Sa kuha ng cellphone video na ito, nagkagit-gitan ng dalawang kotse at nagkahabulan. Ang vlogger pilit kinatok ang kagirian at nakapagbitaw ng di magagandang salita sa driver ng sasakyan. Mga ganyan nga pa. Kung hindi nagpapa-overtake, ayan o. Nagagalit pag nag-overtake kami. Nangahabol talaga. Talaga o. Oh, ayan, nanggigit-git pa. Ginigit-git niya kami. Kami inaano kung gusto ka magpabilis doon dahil expressway, huwag dito. Nakayabang mo naman. Igan, pag-usapan natin mga insidenteng yan kasamang Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw. Magandang umaga po, ASEC. Magandang umaga po, Sir Igan. Magandang umaga sa lahat po ng nanonood sa inyong programa. Simulan na po natin doon sa bypass operation ng pulis. Ayan, natukoy na po ba yung may-ari na tumakas ng sasakyan, yung bumangga, hinabol, hindi tumigil? Opo, natukoy po yon ang ating mga kapulisan. Although na-report po sa amin sa LTO na ang apparently parang siya ay nasawi doon sa nangyaring habulan na ito. At yun nga po, medyo marami pong mga nadamay doon sa habulan. Oo. Yung nasawi, yung ano, yung bumangga? Opo, yung pong suspect Bakit yun daw siya- ng agaw ng agaw ata ng sasakyan. Opo, opo. So may mga nadamay po doon na ibang sasakyan. So ano po paalala natin sa mga motorista kapag ganito, naipit o nadamay sa ganitong habulan o operation sa daan? Opo, paalala po sa mga kababayan natin kapag may mga ganyang emergency na naghahabulan, operations po ng ating kapulisan, tumabi lang po tayo. Wag po tayong bilisan natin ang ating presence of mind, importante. Itabi natin kaagad upang maiwasan na tayo ay madamay sa mga ganyan. Okay. And it. Opo. O Asek, dito naman sa second video, eto, pakita natin. Nag-ala Superman! Opo. Woo! Walang suit na helmet. Itong dalawang rider yata ito, natukoy na po ba natin ito? At sila ba'y matatanggalan ng lisensya? Igan, nahuli po namin, na-impound na po namin yung motor. Ay ipepresent ko po ngayong umaga sa media. Oy. Ito pong isang motor ay na-identify namin gawa ng kanyang plaka. Okay. So, ang nakakalungkot dito, pareho hong minor de edad. Ha? Oho. So, akala nila makakalusot sila pero kaya pala ng LTO Opo. mapalakahan, ha? Oo. Yung pong intelligence division po natin, na-determine po sila, nalaman kung nasaan sila. So, nalaman din kung sino po yung mga magulang nila. Okay. Dadalhin daw po ngayong umaga sa amin sa LTO. Oh. Pero yung pong motorsiklo, naka-impound na po sa amin. Nakuha na yung nakuha na po dalawang motor. namin. Eh, ano yung ito po, hindi pa ho. Isa pa lang, ito opo, pa lang. dinismantle po nila raw, initial reports. Pero syempre, hinahanap pa ho namin. Mga ilang taon itong dalawang to, minor de edad? Minor de edad po, mga 15, 16 years old. Eh bakit daw ho sila... Karera po yan eh. Yan ho yung mga illegal drug race na matagal na pong ginagawa. Ngayon po ay binabalik-balik pa rin nila. Pero ang maghihigpit po ang LTO po, sisiguraduhin ho namin na mahuli yung mga gumagawa ng illegal drug race. Hindi lang ho dito sa NCR, Pakibantayan nyo dahil pati sa probinsya. pati mga tricycle, nagkakarera ho dyan sa Opo. madaling araw.
Explain po lang natin ang dapat at hindi dapat gawin ng mga nagmomotor sa kalsada, lalo na ito'y minor de edad, wala pong helmet. Asek. Opo. Sa mga kababayan po natin, siguraduhin po natin na tayo ay may lisensya. Kung tayo, yung mga magulang, wag natin hayaan na ating mga anak na nagmumotor ng ganyan na walang lisensya, Oo. walang helmet, lalong-lalo na walang papeles o walang rehistro, walang plaka ang mga Nako. motor. So medyo mabibigat po yung mga makakaabutin din nila. Okay, eto huling video. Eto, gitgitan po ito, tabulan at Grian. Sinuspindin niyo po yung lisensya ng vlogger na ito ng 90 days. Ano ang iba pang factor sa pagsuspindi ng lisensya? Opo. Para alam po ng ating publiko. Yung po kasing vlogger, base po dun sa viral video, bumaba siya, kinatok niya, binubuksan niya yung sasakyan ng isang sasakyan. Oo. In fact, sinuntok pa niya yung salamin. Nako. Ito yung malinaw dito na may nag-i-instigate siya ng gulo. Oho. So, nagkaroon ho ng hearing kahapon. So, pag nag-issue po kasi kami ng show cause order, automatic po, 90-day suspension. Then, a-alarm yung sasakyan habang inaantay po yung araw ng hearing. Pagdating naman ho sa hearing, kung sila po ay, may pagkakataon sila magpaliwanag. Pero doon po madidetermine kung ano ang kanilang yung Mangyayari sa sa kanila, kanila kung sila ay ma-revoke. Pero ang sa kanilang ganito pong license. insidente, gitgitan ganyan, hindi dapat bumaba ang motorista at kumprontahin yung kaaway na driver. Opo, wag po kayong bababa, videohan ninyo o picturean ninyo, i-report po ninyo sa LTO at a-actionan po namin 'yan. May nagsasabi kasi dapat instantly tanggalan na daw ng lisensya yung mga nasasangkot sa road rage, lalo na kung may video. So, posible ba yun o kailangan dumaan sa proseso? Meron po kasi tayong due process eh. Kailangan din nilang magpaliwanag. Then kaya po dinadaan po natin sa hearing. Pero after po ng hearing, doon po madidetermine kung sila po ay dapat nang tanggalan ng lisensya o masuspend lang. Okay. Asek, huli paalala po sa ating mga kapuso. As mga kababayan po natin, pagka po may mga emergency pangyayaring ganyan, tumabi po tayo kaagad. Wag po tayong gumitna, baka po para maiwas madamay tayo. Sa mga nagmumotor naman, siguraduhin po na may helmet tayo, merong papeles ang motor natin, at wag po tayong magkakarera sa kalye kasi mabigat po ang parusa po dyan. Pangatlo naman po, dun sa road rage, medyo marami po tayong kababayan na talagang nagiging mga pasaway. Wag po niyong i-risk na matanggal ang inyong lisensya. Kasi napakahirap po rin na wala kayong lisensya. Ang dami na po kami natanggalan ng lisensya. Kaya tayo maging mahinahon lamang. Ayun. Maraming salamat, LTO Chief Asek Marcos Lacanilaw. Mga kapuso, ang mga insidente tulad nito ating susuriin dahil simula ngayon, wala nang blind spot pagdating sa kaligtasan. Tutukan natin yan, caught on cam. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.